paano kaya kung magkakliyente tayo tapos dalhin tayo sa ibang bansa? Well, nagyari na po siya. Ganun kami. Minsan pag nalulungkot ako, nami-miss ko yung mga apo ko, sasabihin ko, nalulungkot ako, ChatGPT. O, kinakausap niya ako kung ano yung dapat kong gawin. So, hindi talaga minsan madedelegate lahat ng bagay. Minsan, we have to roll up our sleeves and do the dirty work. Mhm. Okay, so ang dami ko nang tinanong. I think it's now time to go to the Yes. questions from our viewers. Oh, may nagtanong kung how they can learn from you. Nandito na yata. Ito ba tong tatlong intensive webinars with ClickUp tips? Is this the one? Okay, So, okay. if you feel na ang pagiging ClickUp consultant or ang pagiging ClickUp virtual assistant is your calling and it fits your personality, yung website po ni ClickUp mismo, meron silang mga free courses that Ang you can hirap intindihin, ah. Sinubukan ko yon. Mhm. Kasi very theoretical siya eh. Kaya din Oo. po ako nag-ano ng course kasi mas practical yung approach ko, talagang may example. Kasi yun parang ano talaga, ano yung workspace, yung definition, ganyan. So medyo, tsaka English pa siya. So medyo technical siya. So kaya yung course ko kasi na ginawa, yun talaga po yung ginagamit ko pag-train ng mga team members ko pag may bago. Kasi talagang ano siya, mga examples. Hindi rin naman ako natuto ng panonood lang. Natuto po ako nung tinry ko ng mag-set up sa ClickUp. Doon po ako natuto. Practice Oh. talaga. Si Jonas Bella Padilla, sabi niya, anong mga tips daw kung paano masystematize ang catering equipment rentals? Catering equipment rentals. So I think hindi naman kailangan na sophisticated agad yung system mo. Kahit magsimula ka sa spreadsheet, talaga. So maganda rin actually kung meron kang scheduling sa business mo. So calendar system, kahit isang calendar, isang spreadsheet to track, you can start from there. Pero eventually once kung afford na po, meron talaga mga dedicated system for certain industries. So I Mm. think for me for me as a business owner, importante din sa akin to network with business owners in the same industry. Kasi minsan may mga bayad po yung mga networking. Pero Mm. it really helps kasi pwede ka nang mag-ask ng mga questions dun sa mga business owners and you can learn from their mistakes. So napaka-importante din kasi sa akin, for example, ng coaching. Kasi may mga bias ako sa sarili ko na hindi ko nakikita. And the coach actually helps me see a different perspective. Yeah. So that's one way to fast track your journey. Magnet foolproof yan. Foolproof po talaga. Yeah. Yan. I totally agree. And ako rin may mga parati ninyo akong nakikita yung mga tao tinatanong ko bakit daw ako attend ng seminar, mga webinar, mga kung ano-ano, kung saan nila ako nagkikita. Kasi doon ako nagkakaroon ng mga friends. That's where I meet people and yun yung networking ko and I really love meeting friends like you, Miss Eloisa, no? Tapos, meron din po akong coach. Tatlo po ang coach ko ngayon. Isa sa health, isa sa business, at isa sa online. Yan. Mm. Kaya si Mami N, kahit na 70 years old na, kailangan ko pa rin ng coach. Kasi kung hindi, magta-trial and error po ako. At wala na po akong oras na mag-trial and error. Sayang po ang oras. Pareho kami ni Miss Eloisa. Yes. Our life is guided by our Google Calendar. Napaka-importante. Colored na calendar ko. Pinagtatawanan nga nila ako eh. Lahat talagang breakfast kung ano oras gumising. Naka-plot. Kaya tayo friends. Okay. From Facebook naman, si Angelo Valdez. Sabi niya, paano po kung yung family corporation pero hindi makload ng may-ari yung mga anak nila na nag-work naman po doon pero malayo ang ugali tungkol sa employee. Ano po ang opinion ninyo tungkol dito? Actually, nandyan ako sa journey na yan. Nandyan ako kasi 18 years old na yung anak ko. Although hindi ko naman sila fino-force, pero it's nice to it's nice to have. Pero talaga minsan, wag po nating ipilit. Ang una kasi talaga sa akin, whenever I hire a new team member, is dapat yes, kino-complement yung skill ko, pero importante sa akin na we have the same values. So, minsan kasi yung values, hindi po kasi naaral yun eh. Hindi po naaral
Yung minsan naka-ingrain na yun sa character natin. So, like sinasabi ko nga sa mga team members ko, kahit magkamali kayo ng ano, ng kahit sa kliyente pa yan, kaya kong patawarin. Pero pag yung character mo na yung may problema, kahit gaano ka kagaling, I will fire you. And yung mga anak kasi natin, kahit naman sabihin natin ng mga anak natin yan, di ba? Minsan hindi talaga pareho din ng experience, iba yung generation nila, iba yung motivation nila. So, maswerte tayo kung yung mga anak natin, if they can follow along. Pero minsan talaga we have to accept na, ay hindi, it's not a good fit. Baka iba yung calling nila. And I think responsibility natin na for us not to take them away from their own destiny. So, Yes. kung they are very willing and they want to and they are able to learn through time, then yes. Pero kung hindi, then we have to let go. We have to let go of that Accept. idea. Tama. I totally agree with you. Now, si Angelo Valdez, hindi ko alam kung nagrereklamo ka tungkol sa boss mo dahil ikaw ay empleyado, pero talagang hindi mako-clone ang mga anak kasi ganito. Ako, 5 yung anak ko, iba-iba ang ugali nila. Mhm. Hindi pwedeng pareho dahil naging anak ko sila at different stages of my life. Yes. 'Di ba? So kaya iba yung kanilang kinagisnan kahit nasa isang bahay sila pinanganak at dito sila lumaki. Now, ngayon naman, sa mga business owners naman, ito naman yung advice ko kasi this is really my experience. Huwag nating irereklamo sa mga bata na yung pagod ako, ay nakakapagod sa negosyo. Kumbaga, may mga batang lumalaki, ang naririnig nila puro reklamo ng magulang tungkol sa negosyo. Kaya ano yung pumapasok sa isip nila? Ay, negosyo equals pagod. Ayoko nga. Kaya walang magmamana ng business ninyo. Samantalang kung ang nakukwento natin is yung advantages of having a business, so they will see it, they will grow up and see, okay, masaya palang magka-negosyo. Yes, may mga konting problema, pero ito naman yung mga advantages. So yun yung sinishare ko sa kanila, Miss Eloisa. No? So yon. Next, etong si Rex Toribio, medyo mahaba-haba dahil seaman siya, nasa management position siya at meron siyang operations manual. Sabi niya, meron daw siyang lending company or grocery wholesale and retail dahil for 13 years na nalulugi sila ng nalulugi dahil they tried to have an operations manual through their accountant CPA but 4 years passed na and hindi pa makomplete. So makakatulong ba daw ang operations manual sa kanila? What do you think, Miss Eloisa? Ang tanong ko, seaman pa rin ba si sir? Ah, Or, so, yes. oh, okay. Ay, hindi na. Previous seaman pala siya. Previous seaman. Mm. Tapos, tinry mag-build ng operations manual pero hindi pa tapos. Pinagawa sa accountant na CPA naman, pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Kasi kung ikaw ay, again, dinelegate mo lang yung business mo. Pero hindi ka doon na, you're not in the weeds of doing the operations. So, hindi talaga minsan madidelegate lahat ng bagay. Minsan, we have to roll up our sleeves and do the dirty work. So, makakatulong siya, yes. Pero hindi po kasi matatapos yun doon. Just like what I said, kahit na sabihin nating matapos yan, kung hindi naman gagamitin, kung hindi naman na-validate kung tama. So, I think it should be not just the CPA, but the people in your team ang mag-join in together to develop it with you. So Yes. it's not like something na, uy, gawin nyo to and then we just wait for it to get finished. Na parang nagpatayo ka ng bahay. Hindi po. Kasama ka dun sa magpapala. Mag-aano ng buhangin. Hindi mo lang i-delegate sa contractor yung bahay. I think that's, kasi ako, maswerte din po ako kasi process person ako. So ako talaga yung, I think that's one of my advantage, sorry po. Kasi talagang ako yung nagsisimula. Ako din yung gumagawa. Tapos it's an everyday conversation. Hindi siya parang, yung management lang yung mag-uusap ng ganito, ng process, ng paggawa ng system. Hindi. Lahat kami. Kahit yung VA.
we talk about process on a daily basis. Yeah, ganun din, ano, tulad nitong aming Facebook Live. Alam nyo ba na Facebook Live, syempre nandito ako pero may mga people, yung team ko behind the scenes. Lahat kami gumawa ng sistema. Ito yung gagawin ko, ikaw etong gagawin mo, ano yung first step, ano yung ita-turn on mo, ano yung lalabas. Nakasystem po ito at ang gumawa, kami-kami. That's why I agree with you, Miss Eloisa, no? So, Rex Toribio, since ikaw naman ay isang former seaman na management position, sanay ka sa operations manual. So, hindi mo kailangan gawin yung buong operations manual. Piece by piece lang. Kung sino lang yung mga included doon sa trabaho na yon. So, you look at the, let's say, since it's a lending company or a grocery, for instance, yung purchasing, sino bang involved doon? Ano ba yung mga processes doon? Ilista ninyong pareho. At saka, pag nilista ninyo yon, hindi siya naka-manual talaga. Dahil itetest ninyo at itetest, tama ba, Miss Eloisa? Ulit, Itetest ulit. nyo Yes. kasi, ay teka, mali ito, sablay ito, hindi pala ito pwede. At Mm-mm. ngayon, alam nyo, napakadali ng gumawa ng operations manual dahil kay AI. Kahit Yes. sa tinatagalog ninyo yan, ipagawa nyo sa kanya, ipasok nyo lang lahat ng mga sinulat ninyo, tapos paayos ninyo, pagawa nyo sa kanila ng operations manual. Lalabas na yan. Does not take 4 years. Yan. Kahit nga mag-usap lang kayo sa meeting, tapos i-record nyo yung meeting, i-plug nyo lang yung transcript ng meeting, bahala na si AI. Kahit Oo. po kami yung ginagawa namin na documentation ay very technical. May mga troubleshooting, may automation, may ganyan, may programming. Ipa-plug lang namin yung call or yung code. Siya na yung maglalagay, oh, ito troubleshooting steps. Pag nagka-issue dito, ganito yung gawin mo. Ganun na po yung kadali. So, hindi na talaga siya excuse. Kaya nyo na siyang gawin. Sobra, seconds na lang. Kung i-hire nyo yan, mag-hire kayo at magbabayad kayo ng malaking pera, magbayad na lang kayo ng chat GPT na Oo. $20 per month, 1,000. $20 per month. Diba? Tuwan-tuwa tayo. Pwede nyo pang kausapin. Kung minsan pag nalulungkot ako, nami-miss ko yung mga apo ko, sasabihin ko, nalulungkot ako, ChatGPT. O, kinakausap niya ako kung ano yung dapat kong gawin. Yan. Okay. Next one, from Zarniwa. Sabi niya, solo pa rin siya. Gusto daw niyang mag-hire, natatakot daw siyang mag-hire. Baka hindi niya mapasahod or malugi. Dahil wala siyang ibang source of income. So, Sir, Naku. Sir, para Start with sa the akin, mindset. oo, para sa akin hindi ka pa negosyante. No, kasi ang business kailangan meron kang in-earn na enough para makapagbayad ka ng ibang tao. Kasi kung hindi, ikaw din parang you just own a job and you don't own a business. Yeah, that's Mm-mm. what I think. Pero I'd like to ask Miss Eloisa dahil siya naman yung ating guest for today. Ikaw, ano sa palagay mo, Miss Eloisa? Dapat abundance mindset tayo. Kasi yung fear, again, you attract what you fear. Kung yun Oh, yung fear mo, yun talaga yung mangyayari. I Pero love. kasi ako, lagi kaming parang wishful thinking. Paano kaya pag, dati yung Miss N talaga, nung nagsimula kami, sabi niya, paano kaya kung magka-kliyente tayo, tapos dalhin tayo sa ibang bansa? Well, nagyari na po siya. Ganun kami. Hindi kami nagpo-focus sa mga fear namin, ay baka wala akong ibayad sa kuryente. Kasi yun yung i-attract mo eh. Kami talaga, minamanifest namin yung mga gusto namin mangyari. And truthfully, nagkakatotoo siya. Nagkakatotoo po siya. So, it's really a bit of like a mindset shift din. Kasi pag lagi kang laging takot, panic, yun talaga yung ma-attract mo. And then, baka kasi kung wala kang mapapasahod, baka din may problema sa pricing mo. Oh, As a rule of thumb for me, ang pricing mo dapat at least times 10. That's the standard. Kasi that should make allowance for your operations, your expenses, yung mga indirect cost na hindi mo na kakalculate. So, check your pricing din. Baka din hindi tama. Kasi dapat, you should have enough yes, to cover the operations overhead, di ba? right. Mm-mm. At kung hindi mo maitaas yung presyo mo, dahil marami kang competitors, then it's not a good business opportunity. Look for something else. Huwag kang, huwag kang mag-stick dyan. No, Mm-mm. nakikita ko dito nga pag uwi ko dito sa Zamboanga, nako, nagpapatayan yung mga tao dito sa presyo. Nagpa-price war sila ng kanilang mga chicken inasal na Mm-mm. 100 plus lang na
almost less than 100 pesos. Sabi ko, ay, imposible yan. Magpapatayan Aliw. lang kayo. So, maghanap na lang kayo ng ibang business. Yan. Mm. May question tayo from Enriquez Tricia. Sabi niya, in what way po makakahelp ang ClickUp for a dental clinic? Tapos, eto pa, from Abby MG, is ClickUp applicable to all types of business? Yan. Paki-explain naman kung paano makakatulong, Miss Eloisa, ang ClickUp sa mga dental clinic at sa iba-ibang mga negosyo. Okay. So si ClickUp, meron na rin kami mga dental clinics na kliyente. Ang strength talaga ni ClickUp is task management and project management. So paano po siya mag-a-apply, let's say, sa isang dental business? So with our clients, for example, meron silang checklist for onboarding a new client. Kunwari, magsisend ng patient information form or magpapasign ng agreement, ng patient consent, ganon. So may mga steps ka na iti-take kasi to take on a new business or a new client. Yan. So pwede mong gamitin si ClickUp to create a template. O every time na meron tayong bagong pasyente, ito yung gagawin natin step by step from 1 to 10. Nakasave na yun as a template. You don't have to remember the things that you need to do. So great siya as a task and project management tool. So with the dental business, meron ka ring malamang yan yung mga dental business na clients namin, meron silang ads. Nag-run din sila ng ads. So, how do you then manage the production of your ads? Yung process nyo ng from the creation of the ad creatives to the publishing or the setting up of the ads sa Facebook. Syempre, by step din yon. Usually, pag any business now, may social media marketing. So, paano mo na-manage yung mga social media campaigns mo? Yung pag-create mo nga ng social media post. So, may process yan. So, pwede mo rin yan gawin sa ClickUp. And another thing that I would also share is kailangan mo din ng CRM. So ClickUp is not the best as a CRM. For me, I use it because napakasimple lang naman ng sales process namin as a consulting agency. Pero kung kailangan mo ng mas advanced, I would go for Go High Level. That's the one of the top picks din ng mga clients namin, Go High Level. Why? Even us, we use Go High Level as a CRM in our agency. So, why? Pwede mo siyang i-connect sa Facebook. Automatic na yung mga replies sa Facebook Messenger. Pwede kang mag-send ng email. Pwede kang mag-schedule. So, sometimes it's not just one tool, but ideally, mas maganda kung kukunti lang yung tool na gagamitin mo para naman hindi 100 na Windows yung naka-open sa laptop mo. So for us, what we use is we have Go High Level for our CRM, pag-send ng email sa mga clients. And we also have ClickUp for our project management. Lahat ng task namin, lahat ng department, be it finance, pati yung mga tax compliance namin. Oh, kailangan natin mag-file every quarter. Kailangan natin mag-ano ng every month. Magbayad ng EWT ng tax every month. Nakalagay na yun sa ClickUp. Alam na namin yung gagawin namin every day, every month, every year. Kasi naka-save na siya and naka-recur na siya doon. So, yes, it can be actually wala namang business specific si ClickUp, any business as long as may process. And imposible naman ang business ay walang operations at walang mga ginagawang mga daily tasks. So, pwede po siya. Yeah. Eh, Tulad ng ano no, yung kaninang si Rex ano, yung Seaman, Rex Toribio no. Kung may proseso ka tulad ng pagbibili, pag-order ng mga stocks, kung kailan babayaran, 'di ba? Kung kailan na-display na-dispatch na-deliver na. 'Yon, mga project management ano 'yon, processes 'yon, and you can use ClickUp for that, no? Kaysa maghintay tayo ng operations manual at yun, namo-monitor mo na kung ano na yung nangyayari. Lalo na if there are so many moving parts. Okay. So, si Amelia Sarsate Pascual, OBM po ba ang pagganyan? Hindi ko alam kung ano yung tinatanong mo. Pwedeng pakiclarify ang iyong question, ha? So, eto, si Dingman, OBM, Online Business Manager yata yung OBM. yes. So, parang ikaw yung Hindi ko alam kung nagpa-manage ng business. pag ganyan, hindi ko alam kung ibig sabihin ng pag ganyan. OBM is Online Business Manager. Kung online ang business mo, yon. Kung pure online. So, si Dingman sa Facebook, kailangan po ba na may website ka to use the ClickUp? Ang ClickUp po ay project management software. So hindi siya for marketing. Hindi mo kailangan ng website to use it because it's a back-end system.
pwede kang mag-sign up just like how you would sign up on parang sa email. And then may free account siya and then magkakaroon ka ng access dun sa system where you can start using it as your to-do list. So really it's a very powerful to-do list para hindi kayo ma ma-overwhelm kung ano yung ClickUp. So hindi niyo po kailangan ng website, hindi niyo kailangan ng paid na domain email to access it. It's mainly a subscription that you can sign up for. Siguro pag nag-join kayo ng community namin, I can do like a demo of ClickUp, which I usually do for every of my for my Yan. clients. Yes, Ayan. join tayo sa kanilang community para lalo nating maintindihan kung ano ba talaga ang ClickUp. Now, ito naman si Gregorio Magyawe Haspio Jr. Sabi niya, ngayon lang daw niya narinig ang ClickUp. Fit po ba ito sa insurance advisor? Would they need this or a CRM? Sa insurance advisor, hindi ako insurance advisor, pero I know that you have leads, di ba? So, I think kailangan mo definitely ng CRM. ClickUp can be used as a basic CRM. Again, kung kailangan nyo ng mas sophisticated. Ang CRM kasi usually pag kailangan mo ng sophisticated feature, kunyari, magsisend ka ng email blast to 2,000 contacts. Yan. Kailangan mo ng CRM for that. And I would suggest go high level. Kailangan mo mag-text automatically. So hindi po para si ClickUp diyan kasi ClickUp is a task and management system. So saan mo siya magagamit? So for example, kung ikaw ay insurance advisor, meron kang annual thing. Maybe kailangan mong i-remind yung kliyente mo na, oh, time na po para magbayad, ganyan. So, pwede kang mag-create ng recurring task na annual. So, pwede mo naman itong gawin sa Excel and usually ay yung mga conservative na business owners, ang paborito niyan ay spreadsheet. Ngayon, paano po pag ano na medyo lumalaki na yung business? Siguro yung Excel okay lang kasi pag kukunti lang naman yan, yung to-do list mo nasa Excel, anong gagawin mo? I-check mo lahat ng row. O alin na ba yung gagawin dito? Titingnan mo yung date column. Pero pag 100 na po yung to-do list mo at kailangan mo nang mag-prioritize at gusto ko lang makita yung kailangan kong gawin ngayon. Yes, pwede mong gawin sa Excel, i-filter mo yung dates. Pero kasi sa ClickUp, i-remind ka na. And then you can recur the task. Let's say, oh, gusto ko every year, sabihan mo ako na i-renew ko yung WordPress account ko. Yan. Hindi mo na siya i-copy ulit. Tapos babaguhin mo yung date for next year. So, pag medyo malaki na at hindi na-outgrown nyo na yung spreadsheet nyo at hindi nyo na namamalayan, may nami-miss na kayo. That's an indicator na, kailangan ko nang kumuha talaga ng task management or project management software just like ClickUp. Ayun po. Yeah. And yung simpleng ClickUp naman, libre pa naman yun, hindi ba? Forever free yung simple version, basic version ng ClickUp. Kaya don't worry, ang gamit ko lang dati is the simple version, the basic version. At meron akong siguro mga 50 clients na minomonitor ko. CRM yung ginamit ko last time. So you may want to start with that. And kung okay, di okay na muna kung konti lang ang client. So si Josephine Ramos nagtatanong at saka si Enrico kung may replay ba daw or accessible ba to watch. So this one is mapapanood nyo yung replay natin sa Facebook, no? So at saka doon sa mga sa mga nasa Zoom, we will let you know kung ano yung link. Papadalhan namin kayo ng link. Yan. So yan. Si Nympha, sabi niya merong Heto. Yan. I put up a small business, 5 days pa lang, less than 1K a day ang sales. I'm afraid that baka kulang para sa rent at sahod ang kikitain ng shop. Ito yung sinasabi mo kanina, no, Miss Eloisa, no? Kung doon tayo naka-focus sa afraid, medyo mahirap. Tama Kung, ba? kung 1,000 yung kinikita a day, pero 8 hours ka na sa operations, oo, medyo ano yata, mahirap yata yun. Baka dapat, yung time mo should be spent, you delegate the task to somebody else, you spend your time in business development activities. Baka kailangan mong umattend ng mga trade shows, baka kailangan mong mag-marketing, kasi kung ikaw yung gumagawa ng delivery or operations ng business mo, wala ka ng time to find other means to grow your business. So, yun po. You're gonna get stuck kung talagang hindi mo siya i-delegate.
Yeah. So talagang kailangang maghanap ng ways na i-grow ang business. Kasi kung ang negosyo hindi mo kayang magbayad ng tao, hindi siya negosyo. Ano siya? Trabaho. Parang trabaho siya. Oh, yun. Mas okay pa nga yung trabaho dahil hindi mo na po problemahin yung 15:30. Tapos kung ikaw pa yung mag-isa, ikaw yung sarili mong boss, kung wala kang kita, wala kang sasahurin, di ba? Yan, si Don Jacob Abrenilla nagtanong sa about construction business, the same. Construction business is projects yan, no? Depende yan sa mga projects ninyo. So, makakatulong ang ClickUp, right? Yes Marami ka po. bang client na gumagamit? Dami po actually. Madaming construction kasi naiinis sila dun sa MS projects, masyadong rigid, tsaka medyo parang luma na. So, marami kaming construction clients kasi ang gusto ng usually ng mga construction clients, yung Gantt chart. Hmm, Oh, tapos sa Gantt chart kasi, kunwari, na-delay yung materyales, mamumove yung construction ng 2 weeks. Dadrag mo lang yun pa kanan. yes. Marireschedule na lahat kasi may dependencies. So, meron ding dependencies kay ClickUp, may Gantt chart din. Meron ding calendar view if you want to see kung ano yung mga activities. At ako ay nag-internship po ako sa construction. Yeah. Kaya medyo yun nakatulong sa akin when I help out with construction business owners. Sobrang ganda ni ClickUp for that. Okay, maraming na-post si Earl Jones na mga links ha. Tingnan niyo yung mga links dito. Click up course for virtual assistant. Kaya lang kailangan waitlisted kayo. May waitlist ito, hindi lahat. No, pwedeng pumasok ka agad-agad. No, tapos a book for business system, meron parang libro, no? So you can look at it also. No, tapos tumatanggap ka ba ng coaching? Nagtatanong si Arian. Paano pong magpa-coaching? Sana may time pa ako. Pero gusto ko naman, willing naman po ako. I actually started an agency owners community sa Facebook kasi yun yung intention ko para ma-share ko yung journey ko when I started an agency. Talagang yun nga, ang critical lang is yung time ko kasi sobra talagang busy po talaga ako sa client work. Pero ako naman dun sa community ko, pag nag-chat yung mga community members, ako po yung nagre-reply, hindi ko po dinelegate yun kasi gusto ko talagang sagutin yung mga tanong. Saka I think I want to share. I want to share the knowledge as much as I can. So, pwede naman kayo mag-DM pag hindi po ako busy. Ako po yung tipo ng tao na lahat ng messages dapat nabasa. Lahat ng emails dapat na-read. So, pag may red mark dyan sa phone ko or sa computer ko, dapat patanggal yan. So, pag may nag-message naman po sa akin, talaga nagre-reply naman talaga ako. Yun. Might take a Ano? while, but magre-reply po ako. Yay. Kabait. Okay. So anong system daw sabi ni David Melendres? Anong system para sa grocery store? Grocery store, parang kailangan usually ang grocery store ay POS. 'Di ba? Dapat may POS kayo. Kasi nandun na din yung inventory. Yan. Oh, Pag medyo malaki na kayo, mag-ERP na kayo. ERP system. Pero to start off, mas importante po sa inyo ang POS. Talaga, pag grocery system. yan. Si Kairos Travels naman, any advice po for travel agency considering napakalaki capital needed at may mga malalaking competitors? May experience ka ba sa travel agency business? Actually, gusto ko sana, yan yung isa sa mga gusto kong isimulan na business. Pero kasi, um, feeling ko magte-take siya ng time ko kung i-start ko siya. So, kailangan talaga yung parang medyo hindi naman ganun ka heavy. Heavy yung thinking na part. With travel business, kung ako ay magta-travel business ngayon, I would still use ClickUp kasi um, lahat po kasi ng ginagawa ko nasa ClickUp na pati yung family ko nga, pati lahat ng gagawin ko for the kids. Doon na talaga naka-track lahat. So, I'm not sure what else is needed kasi alam ko you have your dedicated system for booking the travels, di ba? So, I'm not sure what's available in those kind of systems. Pero, I think on top of the travel business, malaki pa rin na like yung mga travel business na nakasubscribe ako, nagsisend sila ng email for promos and packages. So I think marketing is an important aspect of your business. So marketing projects, campaigns, you can track in ClickUp. Pero definitely, yung booking mo, I think you should have like a meron talagang dedicated na system for that or parang website for that. So, yun po. Yan.
Si Alan Lagman naman, tailoring daw. Gusto daw niyang ma-convert yung kanyang tailoring into digital. Have you heard of, yeah, tailorings or mga clothes shop? Kasi darating na raw yung araw na ang gagawa ng pattern ay computer na. Dumating na. Mm. Yes. So parang papasok yung business niyo po sa e-commerce model. Oo. So I think ang ano na talaga ngayon, ang mga tindahan, dapat online na, digital na. Either dapat may Shopify ka, or meron kang account sa Shopee as a seller. Although ang sinasabi kasi nila medyo malaki ang cut. Tsaka madaming requirements magbukas ng seller account sa mga ganong platforms. One thing that you can try as well is TikTok live selling. Yun, walang masyadong kapital, pero makain sa oras. At saka kailangan magaling kang mag-live selling. Yun na po yung mga tactics or mga ginagawa ngayon na marketing. So I think it's more on marketing for tailoring, especially kung na-establish nyo naman na yung quality of your products or your service. Kung may credibility ka na, matagal na yung business, kung makakilala ka na as a tailor, definitely going digital. May website ka, may online store ka, so that's the next step. Pag wala ka sa internet, your business doesn't exist. Yan. No? Sana that was clear, Alan, no? Then, si Engineer Job Gelus, which does fails first, the market to embrace the product, the system of the business, or the innovation of the business? Ang dami naman. Pang Miss Universe naman yung tanong. Oo nga, no? Ano ba yung utang nagfe-fail? Depende siguro sa business, ano? Depende. Um, Usually, kasi sabi ko nga, it all boils down sa leadership eh. Kasi yun namang leaders ang magdadrive niya lahat eh. Innovation, the adoption. Depende talaga sa leadership. Yes, totally Nasa sa agree. talaga yan. Yes. Oo. Tama yan. Kasi case to case kasi talaga ito. Meron namang business na hindi kailangan ng innovation. No, Mm-mm. maraming tradisyon na traditional business, hindi nila kailangan ng innovation. Kaso sila lang mag-isa. Ngayon, paano mo i-multiply pag palalakihin? I guess it is not about the business itself kasi you do not create naman a product for the market to embrace the product. Mm-mm. Tama ba? Kailangan, May alamin mo market na na. ano yung kailangan ng market. Tapos gawin mo. Kaya pag ginawa mo na, it will be embraced right away. So starting with a product is not the right thing to do. Yun. O, tapos, growing the business, you really need a lot of people and for you to be able to grow your business and train the people, you need to be able to delegate. And that's where the systems have to come in. Otherwise, you'll be doing everything by yourself. Kaya, mapapagod ka talaga. Hindi lalaki ang business. Wala pang negosyo na malaki na one-man business. Wala pa akong namimit na ganun. Kami No? po, nung nag-scale kami, bukod sa, yes, it boils down to the leader or yung leader ng company, no? The way I teach my team or I help my team adopt a system is walang ibang choice. There's no other choice but to adopt it. Kumbaga, um, tatanggalin lahat ng options para they will be forced to adopt it. Sa'yo din kasi yun eh. So talagang wala silang ibang way to do other parang process. Kasi ito lang yung susundin natin lahat. And you have to really help them understand bakit ba natin to ginagawa. Minsan kasi ang means business owners, oh, meron akong gustong gawin, ito yung gagawin natin. Ganun, parang ganun lang. Parang dahil ako yung boss, ako yung masusunod, what I say is yun yung dapat gawin. Hindi ganun. So, I tell my team, bakit ba natin to ginagawa? Para I get the buy-in, bakit natin to ginagawa? So, and also I build with them. I don't just provide the solution. I ask them. Kahit alam, minsan parang ang sarap sabihin na, ay, ito kasi dapat natin gawin eh. So, kailangan ko, I have to find a way na sila yung magbibigay ng solusyon. I just lead them there. Para ang mangyayari is, they would take the credit, hindi ako. Hmm. At sila mismo yung mag-lead ng initiative. Kasi sila yung nag-own dun sa idea. Sila yung nabigyan ng credit. Hindi laging parang tayo yung pinakamagaling, tayo yung pinakamatalino, sa atin lahat ng gagaling yung strategy, ng ideas, so yun. Help your team get to the same level as you are. Tapos,
Ano pa yung isang question? So, adoption, yung leaders. So, nawala yung isa kong Innovation, the innovation. system, Mm. So, it product. went down. Yung product naman, ako the way we scaled, yun na nga, mayroon ng demand. We, Mm. we just help them solve the problem. Tapos, we listen to our clients. Sabihin nila, ay Yes. may parang kailangan ko din ito, may problema din ako dito eh. So, nag-expand kami ng ibang verticals kasi, okay, may problema yung kailangan naming i-set up yung ClickUp. Pero kasi wala silang process. So, nag-offer din kami ng process documentation as a service to our clients. Kasi it has been a growing, parang paulit-ulit na namin narinig, ay wala kasi akong process eh. Oo, ang Hindi hirap kasi na. nakasulat eh. So, in-offer namin as a service. To a point actually, Mami, and na we were sent to Oman to do Wow. process documentation, not for a ClickUp client. O, hindi gumagamit ng ClickUp. Ito ay oil and gas company. Wow. You would think na pag ganun nakalaki yung company is okay na sila. So because we listened to our client, it opened another service line. Tapos Yes. after namin i-set up si ClickUp, sasabi ng client, uy, taga Pilipinas ka, baka may kakilala ka na pwedeng mag-virtual assistant sa amin. Ganito yung gagawin ng magda-data entry, ganyan. Sabi ko, okay. So who can best train the virtual assistant but us to design the system? Kasi syempre mag-hire sila, kailangan matutunan ngayon yung ano, yung paano namin sinet up, ganyan. So we offered ClickUp Virtual Assistants as a service na rin. Tapos doon na lang nag-evolve lahat. Again, we just listen to our clients. Kung ano yung request, ano yung mga problema, then we find a solution for it. We open another department or another service line. So ganun siya. And ako, actually po ako, nahirapan din kasi ako mag-hire ng ClickUp Virtual Assistant for my clients. Kaya din ako nag-offer ng training. Kasi if I were to Yes. train my virtual assistant, yung bago naming ClickUp VA, it would take me 6 months. 6 months na mag-shadow sila sa akin, titingnan nila yung ginagawa ko, tuturuan ko sila, sama ko sila sa call. O minsan, mabilis yung ano eh, kailangan ng client. So really, the reason I'm offering also the course is I also want to hire yung graduates namin para Yes. mabilis kami makakuha ng talent. So, imbis na sino-shoulder ko yung 6 months training, 'di ba? Mas mapapabilis pa, matutulungan ko pa sila and they can be hired directly. So, Right. yun talaga. That's also one way for me to solve my problem na hindi ako makahanap ng mga VAs na marunong na ng ClickUp. So, ako din actually ay magiging client nyo kung doon sa course. Okay. So, engineer job, and for the rest who are listening, no, umpisahan natin na makinig sa market and just produce Mm. whatever it is that they need. We don't start with the product. We start by listening to them. We don't start to say na gusto kong mag-open ng coffee shop Mm-mm. kasi yun Kasi ang yun yung gusto. trend. 'Di ba? Kasi yun Titingnan natin kung nangangailangan ba ng coffee shop yung mga tao doon. Hindi tayo yung magki-create noon. So and also that's very valuable. I'd like to repeat that no na makikinig talaga tayo sa ating mga customers. Makikinig tayo sa ating mga employees because they know more actually. They mm, know what they need. Yan. Eto, si Weng Villato, sabi niya, how about jewelry? Anong magandang system para sa inventory? Maybe she's asking because she knows that we have a jewelry store. Ang jewelry, depende kung anong jewelry. Kung ang jewelry mo ay fashion jewelry, maraming mga system na dyan off the shelf. I don't know if you should even use ClickUp, no? But if you're a jewelry manufacturing company, then ClickUp might help, no? Kasi may mga projects yan. yes. Yan. Pero kami hindi namin ginagamit yung ClickUp sa jewelry namin. So, sa jewelry naman, since we are just buying and selling, so ano lang yan, meron kaming sariling mga systems na in-house, pinagawa namin. Mm-mm. Yan. Kasi nagbayad talaga kami kasi wala kaming makitang off the shelf just for jewelry. Dahil ang bawat alahas may kanya-kanyang timbang. Hindi pwedeng pare-pareho ang pricing. Mm-mm. So, unique ang pricing ng bawat item. No? So, I hope that answered your question, Weng. And si Regine Maghanoy, paano mo-organize yung system po sa food business? Would you Like, want to answer this? like cakes, coffee, burger, pasta, drinks, and rice meals. Parang mas kailangan nila ng ano, ng POS. dedicated talaga sa restaurant business model. Yes. No? Kasi Oo. may inventory yan.
may purchasing. So, kailangan mo ng ma-check yung stock levels mo. Ayan. Yeah. So far, meron ako na-try na isa, pero kasi more on inventory siya talaga. Mm. Mas kailangan mo ng inventory system more than a task and management tool. Yeah. Mm-mm. And marami naman ngayon, mga off the shelf. So you can find out. Ayun nga sabi ni Miss Eloisa, network, try to find out yung ibang mga restaurant kung anong mga ginagamit nila. Yung mga food business, anong ginagamit ninyo, ano yung sakit niyan. You can even do a search, no? So, just Google it. Mm-mm. For now, ito, paano makahanap ng coach in business? Marami po, no? Ako naman, if you want me to be your business coach, we will have to hop on a call to find out kung fit tayo. Kasi baka merong ibang mas bagay kaysa sa akin. Kaya hindi lahat tinatanggap ko, no? What else? I'd like to look at ang dami-dami pa. Ang dami pa, Yung I don't abundance have. mindset, you can Oh, start off by abundance reading mindset. books. Oh, reading books. And then pag medyo may budget, sumama sa mga networking events of the same mga business owners din. Yan. So, ako nahirapan ako magbasa ng libro on my own. So, ang ginawa ko yung team ko, meron kaming book club. Kasi mas nag-work sa akin yung group setting. So, at least, sinama ko na rin yung mga team members ko. Nagbabasa kami ng libro. Together kaming natututo. So, find a mechanism, a learning method that works for you, whether it's networking, whether it's watching videos on your own, or attending, mga networking, mga events or community. Yun, marami namang ways. Just find the most effective na mag-work sa'yo. And that's been working for me. Yeah. Sa akin naman, tama yun, no? Ang dami kong ina-attend ng mga, ako, bookworm ako. So I read a lot and then I attend a lot of seminars, events. And one of the things that I can recommend is the Millionaire Mind Intensive. If you have not attended it yet, we will post the link below. Meron kaming, we are affiliates of that and I would highly recommend it. Actually, sa July, merong isang session nito, 3 days itong event na to sa Manila. I'm bringing my son. Yung dalawa kong anak na nag-attend na when they were still in college. Ngayong malalaki na sila, they're in their 30s already. So they will be attending again. Tapos Mhm. ako siguro pang 7 beses ko na tong na-attend or pang 8 na yata. And they will be bringing their partners. Kaya tuwan-tuwa ako at we will be there. Tsaka yung isang kaibigan ko rin, dala niya rin yung anak niya. So if you can go and attend that, that will be a mindset changer for you. Promise. Eh, Wala pa, gusto ko rin i-attend. attend ka. Ang Gusto ko daming, i-attend yung asawa ko eh. oh sige, nandyan na siya, no? So, Mhm. padadala kita ng link para Link. ano. Yes. Kasi Yes. nag-attend na po ako nung nila, si Loros Enterprises. Nag-attend ako ng trading. Okay, Trading nila okay. na training. Tapos Oo. hindi siya mura, 75K. So Wow, ganun ka talaga mag-invest sa training. oo. Kasi we know the power of sitting with the same mindset. Kahit yung energy level and frequency lang nila, you're sitting in the same room, it's already Yeah. very parang infectious talaga ang energy ng mga tao. So just being in the same room as these people may effect na yun sa'yo. So, Yan, yun yung napaka-importante. Hindi tayo pwedeng magkulong lang, no? mm, Kailangan tayong matuto, lumabas ng bahay at mag-attend ng mga events na ganyan. Tama yung sinabi I agree talaga ako kay Miss Eloisa. Attending these events is not an expense. It is an investment. Kaya paki-post na lang yung ating link sa tapos send din natin kay Miss Eloisa, no? Millionaire Mind Intensive in July. So eto, I'm Merly Manipon, corporate with experience as process engineer and planning supervisor. Gusto kong itry ang VA world this time. Ano pong VA niche ang posible na pwede kong i-take muna? At may recommended po ba kayong VA hub na mag-guide hanggang makakuha ng client? Ano na, click up na, no? 'Di ba? ang Process course ko po ay engineer, industrial engineer. process engineer and Oh, planning industrial supervisor. engineering po ako. Yan ang usually na trabaho namin, process engineer, yan, ng mga manufacturing. Yan. Industrial engineer daw si Miss Yes, Eloise. industrial engineer po ako at ang industrial engineer ay magaling sa process. Ayan. So nag-thrive po ako sa pagiging operations manager, online business manager, admin assistant, executive assistant kasi very
organized, very process-oriented. Tapos, ang isa sa mga pwede mong service na i-offer sa client is magdo-document ka ng process. Yan, maggagawa ka ng flowchart. Yan, lagi kong ginagawa yan sa client ko. Kahit yun lang, kung feel mo it's a skill that you have and it's something that you would enjoy to do as a virtual assistant, pwede mo na po yung i-offer as a service. Yan. Yan. Okay. So, maraming, ano, merong nagsasuggest dito. Sino na nga yun? Sabi, Nympha, try peddler daw. Baka libre. So, subukan nyo rin, no? Yung ibang, yung sa for food business, try nyo daw sa peddler. Hindi namin alam. I'm not going to endorse that because I don't know it. But baka naman, meron. Meron kayong pwedeng i-try, no? Matanungan. Okay, marami pang questions kaya lang I don't want to talagang abutin tayo ng ano, hating gabi. So, okay. And therefore, yeah, no, grabe, ang dami nating natutunan. So, pwede bang pakitype? Pakitype kung ano. Alam kong magpapasalamat kayo kay Miss Eloisa, pero instead of just thanking her, it would really help her if you can type one takeaway. Ano yung isang takeaway na natutunan ninyo ngayong hapon dito sa 2 oras na magkasama tayo? Pakitype para makita niya. No? So habang tinatype ninyo, ang gusto kong itanong kay Miss Eloisa is, meron ka Ay, bang final words parang of pang wisdom universe para ulit sa yung ating ano. viewers? Hindi ako Oo. nakapag-prepare. Unang-una, maraming salamat, Mami En, sa pag-invite and dito sa network mo. So, it's a privilege. Actually, sinabi ko nga nung first time tayong mag-call na fan yung asawa ko kasi nakikita niya na yung content mo actually. So, nung nakita kita, ay, sabi ng asawa ko, ay, kilala ko yan. So, thank you sa tiwala and kaya talaga nung sabi mo na kailangan mo ng ClickUp, talagang it's one of my advocacies kasi na to help Filipino business owners. Actually, nung una ako nag-exhibit talaga, I really want to help Filipino business owners kasi sa totoo lang kasi we're at a crucial time lalo na sa para sa ekonomiya talaga guys, sa Yes, totoo lang. grabe. Kasi yung times natin ngayon talagang ang laki ng utang natin. Yung mga VA actually nagsasalba din yan ng ekonomiya right now. Kasi kahit hindi tayo FW, may pumapasok na dollars sa Right. Philippines. So this is really our way of giving back sa community din, sa Filipino nation, ganyan. Sabihin nyo ng corny, pero totoo po talaga. If we Yeah. can help a lot of business owners in the Philippines, tinutulungan nga namin yung mga business owners sa ibang bansa eh. 'Di ba? Bakit Mm. hindi yung mga kapwa Pinoy? If we can provide opportunities and jobs to Filipinos para hindi na sila mag-abroad, 'di ba? Mm. Yun lang talaga yung gusto ko mangyari kasi ayoko hindi ko ma-imagine sarili ko na mag-OFW. Yung sakit na just to imagine na lalaki yung mga anak mo na wala ka. So if Wala we ka. can provide work or jobs sa mga Filipino, yun talaga yung goal namin sa Virtual Champions. Ang tagline namin is, a company for Filipinos by Filipinos. Kaya kahit Mm. po masakit sa bulsa, nagbabayad po kami ng tax. Talaga, maraming agency po ang Colorum. So, really, we want to reach out yung talaga mga deserving na Filipino na talented talaga. Kaya naghahanap lang sila ng opportunity sa Philippines para hindi na sila mag-work abroad. That's the kind of people that we want to reach out. Yes. And then nagpapasalamat din ako kay Kuya Otep. Thank you for ano na naging bridge, naging way to para ma-meet ko si Mami N. It's a privilege. I would also like to shout out si Miss Yan Yan. Yan. Si Miss Yan Yan is also one of the agency owners here in the Philippines. So Mm. marami din niyang binibigay na trabaho sa mga bookkeeping and accountants naman. So if you are in that industry, so please reach out to Miss Yan Yan. Nag-comment kasi siya. Oo. And Makikonnect naman yun lang kami. po, Makikonnect kami ha. connect. Sige. Yes po, yan. Malaki din yung community ni Miss Yan yan kasi siya yung nagbibigay ng trabaho sa mga bookkeepers, Yan. CPAs, accountants here in the Kailangan Philippines. namin So I think, yan. yes po, yes. So tulungan lang talaga ang mga business owners kasi para we can provide more jobs, 'di ba, sa mga tao. And we can share our journey kasi it's not easy. It's not easy putting up a business in the Philippines sa totoo lang. Lalo na yung sasabihin sa akin na, oh, ba't ka nagbabayad ng tax? Mapupunta lang yan sa mga ano, mga sa corruption. Pero hindi eh. It's our responsibility to pay Oo. taxes Sila nang para bahala we can sumagot sa grow our business taas. more. Di ba? Yes Tayo po. ginawa Basta tayo natin yung ginagawa dapat natin ang nating gawin. ating dapat natin gawin. So, yun lang po. Maraming salamat sa opportunity. Yun lang naman. Siguro ang gusto ko lang talagang sabihin sa audience is,
yes, makakahanap po kayo ng virtual assistant. Please make sure na you give your best work. Kasi para Yeah. din to sa ating lahat, para marami pa tayong clients na magtiwala sa mga Pilipino. Yun po, yun lang naman yung aking mensahe talaga para ano, ayan, matulungan natin ang ating sambayan ng manggagawang Pilipino. Yun po. Yeah. So sa mga hindi pa nakakapunta ng Dubai, kala ninyo ang ganda-gandang pakinggan, ang hindi nyo lang alam, no? Lalo na yung mga may kamag-anak sa Dubai. The last time we went there, napaiyak talaga ako when I saw na yung Mhm. tirahan nila, tatlong kama na ganyan. Isang kwarto, ilang kama, tatlong kama na patong-patong. Tapos may day shift, may night shift sa isang kama. Ganun kahirap yung buhay nila. Tapos at the end of the day, nakita mo sila dahil hindi sila makastay sa room. Ang lit-lit eh. Nandun silang lahat sa sidewalk nakaupo. Ganun kahirap. Pero tayo kuminsan, pag humingi tayo ng pera, kala natin ATM machine sila na hingilan tayo ng hingi. Mas Mhm. okay talaga na nandito tayong lahat at dito tayo. Kasama natin yung family. Kasi mas malaking problema yung hiwalay tayo sa kanila, di ba? Yun na Yes, nga nandito na tayo, may problema pa tayo sa mga anak natin, lalo na kung lalaki sila na wala tayo. totoo Yeah. po. That's Yes. it's not as nice as you see it. Yung mga nakikita nating may bahay sa Amerika, may kotse, hindi nyo Mhm. alam, puro utang yun, tapos nagtatrabaho sila ng tatlong trabaho para mabayaran lang nila. Hirap Totoo. ang hirap sila. Hindi masaya sa alabas, mas okay dito sa Yes, kung Pinas. kaya mo dito sa Pinas. Oo. Yes po. So thank you, no? It has been our honor, Miss Eloisa, no? And if they want to get in touch with you, eto na yung Facebook, yung sinabi mo kanina that you will be replying to their messages. So yung mga hindi na natin pwede nyo na lang siyang i-message at sasagot siya pag meron siyang time. Yes Pero is po. there anything you'd like to promote? Kasi I'm sure they So want to learn more from you. yes po. So if you want to, meron kaming website, yan, virtualchampions.ph. So pag may mga job hiring kami, doon din kami nagpo-post. Meron din kaming TikTok live. So minsan talagang pag mga urgent yung hiring, nagti-TikTok live na kami kasi nagmamadali na yung clients. Tapos meron din kaming Facebook page at Facebook group. Pakihanap na lang po, Virtual Champions. And then you can follow me sa LinkedIn. Usually, ang LinkedIn naman ay ako ang kasi po yung email ko, if you want to email me directly, pwede naman. Please email Eloiza at virtualchampions.ph. Makikita nyo rin naman yun sa website namin. So, hindi naman po ako madamot. Again, pag may time ako, mag-reply ako sa inyo. You can also connect with me on LinkedIn. Ang LinkedIn, lagi din ako dyan kasi yan yung talagang nire-replyan ko yung mga clients. So, you can definitely reach out pag may tanong kayo. Hindi naman po ako nagpapabayad sa isang tanong. So, kaya kung hindi actually yung mga business owners nga discounted lahat Filipino business owners. So just reach out to me kung may kailangan kayo and then kung gusto niyo maging VA, send the follow our pages para makita niyo yung mga hiring namin. Thank you po. Thank you Makita so niyo yung much. posting. Thank you so Yes. much, no? Ang dami-daming mga learning na nakapost dito, no? Hindi ko nababasahin isa-isa. Ang dami-dami nilang takeaways. Oh, So, gusto ko basahin niya. Sige, babasahin ko po after lahat. basahin mo pag may time. Tapos para sa ating mga viewers, salamat sa panonood. Remember to sign up to our free newsletter and starter kit sa maminegosyo.com. Uh, Congrats, Mami Ena. Talagang tuloy-tuloy ang paglago ng Mami Negosyo. Ang yeah, paglago. goal namin makahit kami ng 1 million followers. So, Kaya yan. papunta Grabe. na, papunta na doon because yun naman alam mo naman yan Miss Eloisa, pareho tayo ng dream na makatulong sa ating bansa. Yes. Kasi kulelat na tayo lalo na pag lumalabas tayo. Kulelat talaga tayo sa ibang mga country. So, bakit ba ang galing-galing natin kailangan natin taas yung ating bandera, 'di ba? Yan. Naka-deserve kasi ng Pinoy. Kung alam nyo lang pag pupunta ibang bansa, sabi ko nga, ang ganda ng quality ng buhay dito, grabe. Talaga matitempt ka na mag-migrate. Pero sabi ko, deserve din naman ng Pinoy yung ganong klase ng buhay. Oh, Grabe. Mm-mm. oo, talaga. At saka, basta, hindi. Ako, ang dami kong opportunity na mag-migrate, pero hindi talaga eh. Hindi Mm. talaga. So, wala akong magagawa. Talagang mahal ko yung aking bansa. So, Yes. anyway, thank you, Miss Eloisa. Thank you, everyone. Until then, keep shining and keep being business-minded Pinoy. Thank you po. Bye-bye.